afternoon po mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel. Lang niyo pong lingkod. So today is April 23, 2026. At tayo ngayon napapunta dito yan sa may Baclaran Church. Dito yan sa may Tambo Paranaque, Baclaran Paranaque. At dadalhin po natin yan sa may Red Doors sa New Lord Ikutan. Naku po, sa may Manuel L. Quezon Avenue, New Lord Ikutan, Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag napuna po natin siya. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi passenger. Kaya nga naman, sakasakali po naman marinig tayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan. Kumbaga papasa, pwede yan imbestigahan. Okay, isa lang yun ha. Graft and corruption through gift or suhol. Number 2 na example, yung kagaya example kahapon, merong written under oath declaration sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sabi niya, wala akong bank account, wala akong cash on hand. Eh yun, under oath yun. Declaration mo yan tuwing ikaw ay kung nananatili ka sa gobyerno every year, o kaya pagpasok mo or pag-resign mo sa gobyerno, under oath po yan, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kung hindi ka, hindi mo dineklara lahat, at by independent information, kagaya nito, report from AMLC, na meron palang laman yun hanggang ngayon, or dun sa mga panahon na sinabi mo, wala kang cash on hand, wala kang bank deposit, yan ay, number 1, violation ng ating batas sa disclosure ng public officials ng kanilang mga real property, personal property, kasama ang bank account. Bukod pa doon, partner, meron pa po liability or client treasury. Kasi na wala kang cash, wala kang deposit, pero yung pala, meron. So yun ay, kumbaga, isa lamang halimbawa. Yan din, dyan natin makikita ano ba ang halaga ng salin, at hindi lang yung salin, yung buong framework nitong ating, kasi aside from the salin, meron kang anti-money laundering na batas na nagmo-monitor ng, kumbaga, malalaki o kaya kahit maliliit pero wala namang matayan. Halimbawa, partner, wala kang binili pero may lumabas sa'yo 5 million. So, paano mo mapapaliwanag yun? Hence, kaya nilalagay nila sa iba't ibang transaction. Correct. Para mas malinis at para pag tinanong ka, meron kang legitimate source of that particular Yes, income. partner. Kasi halimbawa, ito mga bangko Okay. kung naranasan nyo na halimbawa, nagbayad kayo, meron kayo utang na 5 million. Oo. Tatanungin kayo ng bangko, bakit ka nagwi-withdraw ng 5 million, partner Actually, Liza? magkano nga sila sa ganyan? Diba? Oo. So ngayon, pwede mo ngayon ipakita yung iyong loan agreement. Ito na yun. Bumili ka ng lupa, sasakyan. Bakit ka nagwi-withdraw ng 2 million? Bumili ko ako sa car dealer. Ito ko yung video sale. Okay, invoice. O kaya bumili ako ng bayad lupa. Ito ko yung video sale ng bayad lupa. So yun ay kaya mong ipaliwanag kasi still batayang legal. Sabihin, may legal na transaction. Pero ano ba yun? Bumili ka ng 5 million. Hindi mo naman dineclare na meron kang 5 million cash at hindi mo naman dineclare na meron kang 5 million na house and lot. So, iba pang usapan. Kaya mahalaga na meron tayong deklarasyon at sabi kasi lahat yan ay binabangga-bangga ng ating mga otoridad. Kasi ang AMLC ay isang government institution. Maganda na banggit mo yung government institution kasi po, batay sa ating po discussion, ito po mga binabanggit natin na Philippine Party ay parang isang government official. But this particular law is not limited to government officials. The private law. Ma'am Jeline po. Kumpanya tayo private individual, wala naman tayong kailangan i-update sa ating pong wealth unless tayo government official. Papaano Sorry, yun? hindi ka kailangan mag-disclose. Pero, kung merong spike sa mga transactions above 500, kailangan na
saan mo itinatago yung pera, di ba? Oo. Hindi ko pwede i-declare kasi public official ako. Oo. So, imbis na i-declare ko Angela Isa Aquino, Oo. sasabihin ko, ang pangalan ko ay, ano ba, Angel. Mereglis Piatos partner. Yes, pwede yun. Di ba? Kasi assume din. Oo. Nag-invento ka lang, nag-invento ka. At hindi ka basta makaka-open ng bank account under Derek Grace Piatos. Hihingan ka ng government Valid ID Tama. ng bangko kasi yun, obligasyon nila. Know your client. Kasi nga, pag hindi kilala or suspicious yung, kumbaga, either nag-deposit or Okay. nag-withdraw or yung mismo Tama. depositor na nakapangalan sa bank account, obligado rin ang mga bangko as covered entities of the Anti-Money Laundering Act to report doon sa Anti-Money Laundering Account. Council. Yes. Oh, nakakatuwa lang at least may mga ganito tayong mga safeguards as yes, well. Kasi tama. otherwise, ang bangko, pwede po silang kasuhan ng negligence kapag may nakalusot na mga ganitong klase ng mga suspicious account. Hindi lang negligence, partner, makakasuhan sila Oh. ng criminal case. Okay. Okay, meron niyang mga depende po doon, medyo marami siyang acts kasi kasama dyan, partner, halimbawa yung malicious reporting. Okay, pag malicious reporting, ibig sabihin nag-report ka kunyari na may money laundering ang isang tao pero hindi naman pala totoo, nag-invento ka lang. Naku. 6 months to 4 years yan. Pero halimbawa, dahil ang covered entities partner ay bangko, Oo. at failure to report nitong mga covered transaction, yung mga above 500,000 per day, eh meron niyang possible criminal penalties and administrative sanctions. Pero that's for what kind of violation? That's for Kasi what? partner, pag ikaw ay bangko, regulated ka ng Bangko Sentral. Yan yung mga violations nila. Yes, partner, kung hindi ka nag-report as mandated, as obligated by the Anti-Money Laundering Act, hindi ka lang mananagot sa Anti-Money Laundering Council, pati yung sa Bangko Sentral na yung regulatory authority ng mga bangko, eh mananagot ka rin, pwede kang masuspend, pwede kang matanggalan ng lisensya, and we're talking of hindi lang thousands, millions, and billions. Kasi malaki po yung, kumbaga, malaki yung responsibilidad ng mga bangko to keep the integrity of our banking system. Parang sinasabi, above board tayo. Lahat ng papasok sa ating banking system ay legitimate at hindi siya nagagamit for illegal activities. Pero hindi lang natin pinag-usapan dito, partner, ang graft and corruption or drug trade. Kasama rin dito, partner, yung, kasi meron ng mga susub na batas, ang terrorism terrorism financing. Kasi, di ba, paano sinusuportahan yung mga terorista sa ibang bansa? Dinadaan yan sa banking system kasi hindi naman sila magdadala ng mali-maliit na pera sa airport. Papadala yan sa banking system. At yan, kumbaga above 500,000. Boy, teka, sino ba yung nagpadala niyan? Hindi, Kung pero- obvious ang pinanggalingan, i-flag na yan, i-report na yan. Pero napaka highly digitized na rin at napaka-techy na ng ating pong mga kriminal, to be honest. And we have, I don't think meron po tayong specific council that monitors cryptocurrency. Kasama yan, partner. Kasama yan sa Sa susub. anti-money laundering council Yes, that partner. monitor now. Correct. Cryptocurrency Okay. kasama yan. Okay. At tandaan natin, tama ka, partner, hindi lang yan, kumbaga, cryptocurrency